Magandang araw po, Kuya Bari, at ganoon din sa mga kasundo na walang sawang nakikinig sa inyong YouTube channel. Siya nga po pala, itago niyo na lang po ako sa pangalang Jonathan. Ako ay tubong antike. Kagaya ng iba, ay nais ko ring magbahagi ng aking kahindik-hindik na karanasan patungkol sa sinasabi nilang aswang. Doong bata pa lang po ako, mahilig talaga akong sumama kay Itay upang maghanap ng mga isda sa tabi ng dagat kapag gabi. Ginagawa namin ito tuwing hindi malalim ang tubig sa dagat. Nagdadala kami ng flashlight, maliliit na balde bilang sisidlan at mga kagamitan para sa panghuhuli ng mga isda. Inuulam namin ang aming mga nakukuha at minsan naman ay binebenta namin kapag marami-rami ang aming nahuling isda. Minsan nakakahuli kami ng mga maliliit na pugita at masayang-masaya na kami kapag nakakita kami ng pugita dahil siguradong mayroon na naman kaming ulam o di kaya'y ibebenta na naman kami. Isang gabi, niyaya ako ni Itay na maghanap daw kami ng mga isda at pugita sa dagat. Low tide kasi iyon, Kuya Bari, kaya naman hindi na namin sinayang ni Itay ang pagkakataong iyon. Nagdala na kami ng flashlight, sisidlan at panghuli. Hinihiling namin ni Itay na sana makarami kami. Mga 3 gabi na kasing kaunti lamang ang aming naiuwing isda. Nilinawan namin ang aming mga mata upang walang isdang makaligtas sa aming paningin. Ngunit sadyang madalang talaga ang mga isda noong gabing iyon. Tay, wala na siguro mga isda o pugita rito. Umuwi na lang po tayo. Tsaka inaantok na rin po kasi ako at tsaka malalim na ang tubig mamaya. Wika ko kay Itay. Napagod na rin kasi ako kakaikot habang hawak-hawak ko ang flashlight. Oo nga, Jonathan. Mukhang madalang na ang mga isda ngayon. Sige, umuwi na lang tayo at matulog. 9:00 na siguro ito. Sagot naman sa akin ni Itay. Napagdesisyonan naming umuwi na lang kami. Inaantok na rin kasi kami at napapagod na rin sa aming ginagawa. Makalipas lamang ang ilang minuto, naglakad na kami pauwi. Pagdating namin sa bahay, Kuya Bari, kinamusta kami ni Inay. Sinabi namin na kakaunti lamang ang aming nahuli. Naglinis na kami ng aming mga katawan at saka natulog. Kinaumagahan, tumungo si Mang Kaloy sa aming bahay. Nagkape siya at nakipagtsismisan kina Inay at Itay. Malapit sila kasi sa isa't isa. Masayang kausap si Mang Kaloy, kaya naman nawiwili sina Inay at Itay sa pakikipag-usap sa kanya. Oo nga pala, paring Ben, marami ba kayong nahuling isda kagabi? Tanong ni Mang Kaloy kay Itay. Ay naku, malas nga Wala, kakaunti lamang nahuli naming isda. Wala rin kaming nakita kahit isang pugita. Ay, mukhang wala nang laman ng dagat, paring Kaloy. Sagot naman ni Tatay kay Mang Kaloy. Nasa tabi nila ako at nakikinig lamang sa kanilang usapan. Noong bata pa ako ay hindi talaga ako sumasali sa usapan ng mga matatanda. Tahimik lamang akong nakaupo sa gilid habang ako'y nag-aalmusal. Ay, ganun ba? Ako, malas no. Bakit ayaw niyong subukan doon sa kabilang bato? Doon ako nang huli kagabi. Abay, marami akong nakuwang isda at pugita. Sa katunayan nga, napuno ko nga yung sisidlan ko. Sabi naman ni Mang Kaloy. Dahil doon, namangha si Itay sa kanyang narinig. Ngunit kaagad ring naglaho ang pagkamanghang iyon. Tila ba mayroon siyang malalim na iniisip habang nakakunot ang kanyang noo. Marahil iniisip niya kung bakit pumunta si Mang Kaloy sa batuhang iyon, gayong delikado daw pumunta doon kapag kagabi na. Talaga nga namang kasing kakilakilabot puntahan ang lugar na iyon, Kuya Bari. Ayon kasi sa kwento ng mga matatanda, inaaswang daw ang mga taong pumupunta roon kapag kagabi. Marami na rin kaming natanggap na balita
mula sa ibang mangingisda na nakakita raw sila ng aswang na nakatuwad. Mukhang hindi raw ligtas na manghuli ng mga isda malapit sa batuhang iyon dahil parang tinatambayan ng aswang ang lugar na iyon. Ang malaking bato na iyon, Kuya Bari, ay napapalibutan ng tubig. Tuwing low tide po ay magandang umikot sa paligid ng batong iyon dahil marami kang makukuhang mga isda, pugita, kabibe at kung ano-ano pa. Ngunit nang magsimulang kumalat ang nakakatakot na balita patungkol sa batong iyon, maraming mga mangingisda ang natakot at kailanman ay hindi na sila pumunta pa roon kapag gabi na. Mayroon raw kasing natagpo ang bangkay ng isang tao sa gilid ng dagat, malapit sa batong iyon. Ayon sa sabi-sabi, wala nang lamang loob ang biktima. Puno ng kalmot sa muka at braso at may kagat sa bandang liig nito na parabang ininom ang dugo. Naniniwala raw silang aswang ang gumawa ng karumal-dumal na krimeng iyon. Magmula nang maganap ang masaklap na insidenteng iyon, wala nang mga mangingisda ang pumunta malapit sa kinaroroonan ng malaking bato. Natatakot na silang manghuli ng mga isda malapit doon dahil naniniwala silang mayroong gumagala-galang aswang sa lugar na iyon pagsapit ng dilim. Subalit nagulat kami ni Itay nang sinabi ni Mang Kaloy na doon daw siya nang huli ng mga isda at naghanap ng mga pugita. Naku Kaloy, di ba delikado daw puntahan yun kapag kagabi? Yung doon sa malaking batong sinasabi mo. Bakit ka naman pumunta doon, Kaloy? Hindi ka ba natatakot sa sinasabi nilang aswang? Tanong ni Itay sa kanya. Napahagalpak naman ng tawa si Mang Kaloy dahil sa mga salitang sinabi ni Itay. Ano? Aswang? Aba, matanda ka na paring Ben, pero naniniwala ka pa rin pala sa mga sinasabi nilang aswang? Naku pare, hindi naman totoong mayroong aswang dito sa mundo. Huwag kayong maniwala sa mga sabi-sabi ng iba. Sagot naman ni Kaloy habang ito'y tumatawa. Mababa ka sa kanyang mga tawa at maging sa ekspresyon ng kanyang muka na talagang hindi siya naniniwala sa mga aswang. Naikwento rin ni Itay kay Mang Kaloy ang patungkol sa isang tao na naging biktima ng aswang. Ngunit kahit anong katatakutan ang sabihin namin sa kanya, hindi talaga siya naniniwala. Patuloy niyang pinanghahawakan ang kanyang paniniwala na walang aswang sa mundo. Nang sumunod na mga gabi, muli na namang tumungo si Mang Kaloy sa kabilang batuhan upang maghanap ng mga isda. Palaging puno ang kanyang sisidlan tuwing umuuwi siya. Marahil iyon ay dahil wala ng ibang mga tao ang nanghuhuli ng mga isda roon, kaya naman ay palaging marami ang mga isdang naiuuwi ni Mang Kaloy. 3 gabi na siyang pabalik-balik malapit sa batuhang iyon. Ngunit nagtataka kami sapagkat wala namang masamang nangyayari sa kanya. Nakakauwi pa rin siya ng ligtas. Walang kababalaghang nagaganap sa lugar na iyon ayon kay Mang Kaloy. Wala ring umaataking aswang. Masasabing ligtas si Mang Kaloy kapag katutungo siya roon kahit pa kalagitnaan na ng gabi. Tay, hindi naman siguro totoo na may aswang sa kabilang batuhan. Tingnan mo si Mang Kaloy wala namang masamang nangyayari sa kanya. Tsaka tingnan mo Itay ang dami niyang nahuhuling isda palagi. Paano kaya Tay kung doon na rin tayo maghanap ng mga isda? Wika ko kay Itay. Ngunit hindi pa man nakakasagot si Itay ay kaagad nang nagsalita si Inay. Aba, anong sinabi mo, Jonathan? Pupunta kayo roon ng ama mo? Naku, sabing delikado ngang pumunta roon kapag kagabi. Baka sunggaban na lang kayo ng aswang, kaya wag na wag kayong pupunta roon. Wika ni Inay. Pero Nay, wala namang pong aswang ang sumunggab kay Mang Kaloy. Totoo nga sigurong walang aswang doon. Pangangatwiran ko naman kay Nanay Gloria.
Bakas sa reaksyon ng mukha ni inay na hindi niya nagustuhan ang mga salitang aking itinuran. Naku, baka nakatsamba lang siya. Huwag kang pasaway, Jonathan. Huwag mong subukin ang alam mong ikakapahamak mo. Saway ni inay sa akin. Noong mga sandaling iyon, Kuya Bari, ay abala sa paghahasa ng itak si Itay. Nakikinig lamang siya sa usapan namin ni inay. Halos nagbabangayan na nga kami ni Nanay Gloria dahil gusto ko talagang tumungo sa kabilang batuhan. Subalit ayaw niya kaming payagan. Dahil sa aming ingay ay hindi na nakatiis si Itay. Tumingin siya sa amin at sumali na rin sa aming usapan. Huwag na nga kayong magbangayan dyan. Tama naman siguro si Jonathan. Hindi totoo ang mga aswang. Tira mo si Paring Kaloy nga. Hindi naman nakakita ng aswang doon. Sige, mamayang gabi, doon naman tayo maghahanap ng isda, anak. Wika ni Itay. Kumunot ang noo ni Nanay Gloria. Hindi niya nagustuhan ang sinabi ng aking ama. Natatakot siya na baka hindi na raw kaming makauwi ng buhay. Pinigilan kami ni inay na huwag kaming pumunta sa kabilang bato. Isa kasi si Nanay Gloria sa mga naniniwalang delikado talaga ang lugar na iyon. Ngunit sa halip na sundin si inay, mas pinili namin ni Itay na pumunta pa rin doon. Noong sumapit ang 6:00 ng gabi, inabangan namin ni Itay ang pagbaba ng tubig sa dagat. Nang magkaroon ng low tide, inihanda na namin ni Itay ang aming flashlight, sisidlan at mga panghuli sa isda. Dinala rin ni Itay ang kanyang matalim na itak upang magsilbi naming pangdepensa kung sakaling atakihin nga kami ng masasamang mga nilalang. Nasasabik na kaming makapunta roon at mapuno namin ang aming sisidlan kagaya ng kay Mang Kaloy. Binagtas na namin ni Itay ang kahabaan ng buhangin patungo sa lugar na iyon. May kalayuan sa amin ang kinaroroonan ng batong iyon. Subalit naglakad pa rin kami ni Itay patungo roon. Makalipas ang mahigit kalahating oras na paglalakad ay nakarating na rin kami roon. Kaagad kaming tumungo sa tubig, tangan-tangan ang aming flashlight. Kararating pa lang namin, ngunit nakakita na kami kaagad ng isang malaking isda. Walang mapagsidlan ang tuwang aming naramdaman ni Itay. Hindi namin pinalagpas ang malaking isdang iyon. Minaigi naming makuha iyon. Si Itay ang tagahuli, samantalang ako naman ang tagatutok ng flashlight. Muntika na sanang mahuli ni Itay ang malaking isda nang bigla kaming nakarinig ng kakaibang tunog. Tila ba mayroong umaalulong sa di kalayuan. Napatingin kami ni Itay sa gawing pinanggagalingan ng alulong na iyon. Wala namang kaming nakikitang tao. Hinayaan na lamang namin ni Itay ang tunog na iyon. Maya-maya ay muli na namang kaming nakarinig ng alulong. Naramdaman ko ang unti-unting pagkabuhay ng kaba sa aking dibdib. Naalala ko tuloy ang kwento ng mga matatanda sa aming lugar patungkol sa mga aswang. Nanindig ang aking balahibo. Maya-maya ay muling tumahimik ang paligid. Itinutok ni Itay ang kanyang flashlight sa di kalayuan. Nabigla kami nang magtama ang flashlight ni Itay sa buhangin na kung saan ay mayroong nakatuwad na nilalang. Mas lalong nanindig ang aking balahibo noong mga sandaling iyon, Kuya Bari. Itay, ano iyang nakatuwad na yan? Hayop po ba yan? Tanong ko kay Itay. Hindi ko alam, Jonathan. Alika, tingnan natin kung anong klaseng nilalang yun. Sagot naman ni Itay. Umahon na si Itay sa tubig at tumungo sa buhangin. Wala na akong nagawa kung hindi ang sumunod na lamang sa kanya.
Ayoko sanang lumapit doon, ngunit natatakot din ako na mapalayo kay Itay. Dahan-dahan akong sumunod kay Itay. Damang-dama ko ang pangangatog ng aking mga tuhod. Hindi ko lubos maipaliwanag ang aking nararamdaman. Tila ba nilalamon ako ng labis na kaba at takot. Nakatutok pa rin ang flashlight ni Itay sa nakatuwad na nilalang. Malapit na kami sa kinaroroonan nito. Tiningnan ko ng maigi ang nilalang na iyon. Napansin ko ang mahabang buhok nito. Tay, tao po ba yan? Parang babae siya, ang haba ng kanyang buhok. Sambit ko habang nakatitig ako sa nakalugay na buhok ng nakatuwad na nilalang. Napaisip ako. Sa palagay ko ay iyon na nga ang sinasabi nilang aswang. Nakatuwad lamang ito at hindi man lang ito gumagalaw. Kumuha si Itay ng isang bato. Nagtaka naman ako kung anong gagawin niya sa batong iyon. Tay, ano pong gagawin niyo sa batong yan? Tanong ko sa kanya. Hindi man lang ako sinagot ni Itay na para bang hindi niya ako narinig. Nagulat na lamang ako sa ginawa ni Itay. Binato niya ang nakatuwad na nilalang at tumama ito sa bandang puwitan nito. Hindi ko inaasahan talaga ang tagpong iyon, Kuya Bari. Dahil sa ginawa ni Itay, mabilis na gumalaw ang nilalang. Wari bang nagulat ito sa ginawa ng aking ama. Mula sa pagkakatuwad ay tumayo ang nilalang na iyon at humarap ito sa amin. Napakabilis na mga pangyayari na animoy isang kidlat. Natanaw na lang namin na nakaharap na sa amin ang nilalang na iyon. Galit na galit ang mga mata nito. Namumula ang kanyang mga mata na para bang nakasinghot ng ipinagbabawal na droga. Napasigaw ako, Kuya Bari, at napatakip ako ng aking mga mata. Ang kanyang muka ay kagaya ng mga aswang na nakikita ko sa TV. Magulo ang kanyang buhok, mahaba ang kuko at matutulis ang kanyang pangil. Takot na takot ako. Tila ba gusto ko na lamang maglaho noong mga sandaling iyon. Akala ko sa TV lang ako makakakita ng aswang, ngunit hindi ko akalaing matatanaw ko rin ito sa totoong buhay. Anak, takbo! Sigaw ni Itay sa akin. Batid kong nagulat din si Itay dahil sa kakilakilabot na mukha ng nilalang na iyon. Narinig ko ang mga yapak ni Itay palayo sa kinaroroonan ng aswang. Ilang beses siyang sumigaw na tumakbo ako, ngunit hindi ko po magawa-gawa. Parang naistatwa ako sa aking kinatatayuan. Pakiramdam ko ay mayroong mabibigat na kadena sa aking mga paa, kaya hindi po ako makaalis. Hindi ko ring nagawang sumigaw pa. Naramdaman ko na lamang na hinihila ako ng aswang at saka inatake. Tinangka niyang kagatin ng aking liig, ngunit sa mga sandaling iyon ay napasigaw na ako. Itay, tulungan niyo po ako! Takot na takot ako. Tila ba nawawala ako sa aking matinong pag-iisip. Ang buong akala ko ay iyon na ang aking katapusan sa mundong ito. Ngunit naramdaman ko ang unti-unting pagkalas ng aswang mula sa mahigpit na pagkakahawak nito sa aking liig. Maliwanag ang buwan noong mga sandaling iyong, Kuya Bari, kaya tanaw na tanaw ko ang paligid kahit hindi ako gumamit ng flashlight. Nabitiwan ko na rin kasi ang flashlight dahil sa sobrang takot ko. Tumingin ako sa aswang. Nakita kong hila-hila ng aking ama ang mahabang buhok nito. Dahil doon, nahirapan ng aswang na kalabanin si Itay. Sinamantala ni Itay ang mga sandaling iyon at walang awa niyang hinila ang mahabang buhok ng aswang patungo sa mga bato. Halos nakasadsad na sa bato ang katawan ng aswang at parang nangihina rin ito. Nakasunod lamang ako kay Itay habang nangangatog ang aking mga tuhod.
Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Umaangil na rin ang aswang dahil sa ginagawa ni Itay. Batid naming nasasaktan na ito. Nang manghina ang aswang, binitiwan na ng aking ama ang buhok nito. Ngunit ang buong akala ko, doon na magtatapos ang kanilang labanan. Ngunit nagulat na lamang ako nang biglang binunot ni Itay ang kanyang matalim na itak mula sa kanyang tagiliran. "Tay, papatayin mo ba siya?" Ang kampo ng mga demonyo ay hindi dapat pinapatakas. Pinapatay sila upang hindi na makapambiktima pa. Sagot naman ng aking ama sa akin. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ay tinaga niya ang aswang. Tumama ito sa mukha nito na sinundan pa ng pagsirit ng dugo. Tanaw ko ang matalim na itak ng aking ama na may bahid ng dugo. Inihinto muna ni Itay ang pagtataga sa aswang. Hinayaan niyang namnamin ito ang hapdi at kirot mula sa dumadagundong sugat nito. Tanaw na tanaw ko ang galit sa mukha ng aking ama. Tumahimik lamang ako. Nakatayo ako sa buhangin habang inaabangan ang susunod na mangyayari. Maya-maya, nagulat ako dahil biglang nagpalit ng anyo ang babaeng aswang. Naging isa itong malaking aso. Tiningnan ko ang mukha ng aking ama. Bakas sa ekspresyon ng kanyang mukha ang pagkagulat na wari bang hindi niya inaasahan na bigla na lamang magpapalit ng anyo ang aswang. Napasulyap ako sa malaking aso. Inisip ko na baka susunggaban niya kami ni Itay. Kaagad namang inihanda ng aking ama ang kanyang itak kung sakaling susugurin kami ng aso. Ngunit nakahinga kami ng maluwag dahil imbis na sunggaman kami nito ay mabilis na kumaripas ng takbo papalayo sa aming kinaroroonan ang asong iyon. Tila ba natakot ito sa matalim na itak ng aking ama. Noong wala na ang nilalang, binagtas namin ang daan sa gilid ng dagat pauwi na sa aming tahanan. Nang makarating kami ay kaagad naming ikinuwento kay Inay ang pangyayari tungkol sa aswang na nakaengkwentro namin ni Itay. Galit na galit ang aking nanay dahil sa kanyang narinig. Ang titigas daw kasi ng aming ulo. Ngunit masaya pa rin siya dahil nakauwi kaming buhay ng gabing iyon. Kinaumagahan, nakatanggap kami ng balita sa aming lugar na meron daw disgrasyang nangyari sa asawa ni Mang Kaloy. Nakita raw ng aming mga kapitbahay ang mukha nito na mayroong benda habang ito'y nag-iigib ng tubig. Tila parang mayroon daw sugat ito sa kanyang mukha na pilit pa raw tinatakpan ng buhok ang malaking hiwa sa mukha nito. Tinanong niya raw kung ano ang nangyari. Ngunit hindi raw ito sumasagot na tila ba mayroon itong matinding lihim. Nagtaka sila kung bakit nagkaroon ng sugat ang mukha nito gayong wala namang itong kaaway sa aming lugar. Malabo namang sinaktan ito ni Mang Kaloy dahil kilala namin si Mang Kaloy bilang isang mabait at mapagmahal na asawa. Dahil doon, napag-isip-isip namin ni Itay na ang aswang na nakaengkwentro namin sa kabilang bato at nataga ni Itay sa muka ay walang iba kung hindi ay ang asawa ni Mang Kaloy. Kaya pala hindi inaaswang si Mang Kaloy kapag ka nanghuhuli siya roon ng mga isda dahil asawa niya pala ang aswang. Bulong ko sa aking sarili. Hinayaan na lang namin ang asawa ni Mang Kaloy dahil wala rin naman kaming konkretong pruweba na siya nga ang aswang. Napapansin din namin na hindi na pumupunta pa si Mang Kaloy sa aming bahay. Mas lalong naging malakas ang aming paniniwala na aswang nga ang kanyang asawa. Hindi na namin ipinagkalat pa sa aming lugar ang tungkol sa nangyari sa amin. Patuloy pa rin kaming nakakarinig ng mga usap-usapan nila
sa mga tao na nagtataka daw kung bakit may malaking sugat sa mukha ang asawa ni Mang Kaloy. Napansin din ng aming mga kapitbahay na hindi na lumalabas ang babaeng iyon. Hindi na ito nakikipagtsismisan sa aming lugar. At lumipas lamang ang ilang araw. Nabalitaan na lang namin na lumayas na sa aming lugar ang pamilya ni Mang Kaloy kasama ang asawa nitong aswang. Magmula noon, wala nang nambibiktimang aswang sa kabilang bato pagkagat ng dilim. Sa ngayon po, Kuya Bari, wala na kaming balita kung nasaan na sila. Natutuhan ko mula sa aking karanasan na kahit gaano pa tayo kalapit sa isang tao, mayroon talagang mga sikreto tungkol sa kanilang pagkatao na hindi pa natin nalalaman. Kaya naman dapat tayong mag-ingat sa mga taong ating nakakasalamuha. Habang nagdaan ang mga araw, nanatili sa aming isipan ang alaala ng nakakatakot na pagkikita namin sa aswang na iyon. Nagpatuloy kami sa aming buhay, nangingisda sa tabi ng dagat, ngunit ang kwento ng gabing iyon ay patuloy na umiikot sa aming mga usapan. Ang pag-alis ni Mang Kaloy kasama ang kanyang asawang aswang ay naging babala sa mga lokal. Nag-umpisa ang mga tao na maging maingat sa kanilang paligid na nauunawaan na kung minsan ang mga bagay na ating kinatatakutan ay hindi lamang mga kwento. Para sa akin, Kuya Bari, at kay Itay, itinuro sa amin ng gabing iyon ang isang mahalagang aral. Napagtanto namin na ang kadiliman ay maaaring magbunyag ng mga lihim na nakatago sa harap natin. Itinuro sa amin na maging mapanuri at maingat, hindi lamang sa mga nilalang na bumabalot sa gabi, kung hindi pati na rin sa mga hindi pa natin nalalaman na aspeto ng mga taong ating nakakasalamuha araw-araw. Nagpatuloy kami sa aming paglalayag sa dagat, ngunit may bagong pag-iingat na bumalot sa amin. Tinitiyak namin na mag-iingat kami palagi, hindi lamang sa tubig kung hindi pati na rin sa teritoryo ng mga lihim ng tao. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po mapili niyo rin po itong basahin sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Jonathan. At ito naman po ang ating pangalawang kwento para sa araw na ito. Isang mapagpalang araw po sa inyo, mga kasundo, lalong-lalo na po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Darwin. Nakatira dito sa lalawigan ng Bohol at ang edad ko po ngayon ay 35 na. Masugid niyo po akong tagapakinig, kaya naman naengganyo akong ibahagi sa inyo ang tunay na karanasan ng aking ama noong binata pa lamang siya. Naganap ang mga pangyayaring ito taong 1979. Ang edad ng ama ko po noong mga panahong iyon ay 19 pa lamang. Ayon sa kwento ng aking ama na si Dominador, inimbitahan sila ng kanyang mga pinsang sina Kanor, Pilo at si Eging ng kanilang katrabaho na si Tibong. Ayon umano kay Tibong, nalalapit na ang araw ng fiesta sa kanila, kaya inaya nitong pumunta ang aking ama kasama ang kanyang mga pinsan. Matagal na rin po kasing nilang kinukulit si Tibong kung kailan ito uuwi para isama sila. Gustong gusto kasi nilang makita ang lugar na tinitirhan ni Tibong. Dahil sa pare-parehong binata pa lang sila noon, kaya walang pag-aalinlangang pumayag kaagad sila. Lumipas pa ang isang buwan at sabay-sabay na silang bumiyahe papunta sa baryo nila Tibong. Ayon sa ama ko, Kuya Bari, noong una
ay sumakay sila ng tricycle. Pagkatapos ay ibinaba sila sa lugar na walang masyadong kabahayan. Pagkatapos po nilang magbayad sa driver ay naglakad na sila sa isang maliit na daanan na kasya lang ang 2 tao. Puro sagingan at talahiban ang gilid ng daanan, kung kaya kailangang hindi lalagpas sa 2 tao ang magsasabay sa paglalakad. Wika pa ng aking ama, liblib na ang baryo kung saan nakatira ang kanyang katrabaho, sa kadahilanang wala na silang nadadaanang kabahayan at puro mga nagtataasang puno na lang ang kanilang nakikita. Medyo may kalayoon pala itong baryo ni Paring Tibong, no? Wika ng aking ama. Oo, Paring Darwin. Kaya bihira lang ako umuwi sa amin kapag may trabaho ako sa bayan eh. Napakalayo kasi at isa pa nakakapagod maglakad dito. Tugon nito sa aking ama. Makalipas ang mahigit 1 oras at kalahati ay bumungad na sa kanila ang baryo kung saan nakatira si Tibong. Namangha ang aking ama nang masilayan niya ang ganda ng mga tanawin sa baryo ng kanyang katrabaho. Di mo naman sinabi, tol? Napakaganda pala dito sa inyo. Bulalas ng aking ama habang inililibot ang kanyang paningin sa paligid. Ang sabi pa ng aking ama, makikita mo ang mga naggagandahang tanawin sa baryo ni Tibong. Napapagitnaan kasi ng palayan ang mga kabahayan doon sa bungad at may malaking sapa naman sa di kalayuan na sa tingin ng aking ama ay malinis iyon at masarap languyan. Napapalibutan rin kasi ng mga naglalakihang puno ang sapang iyon na siyang nagbibigay ng lilim. Kung kaya kahit tirik na ang araw ay hindi ka maiinitan kapag naligo ka sa sapa. Naku, huwag kang mabighani sa panlabas na kaanyuhan, tol. Akala mo lang maganda dito. Sambit ni Tibong. Dahil sa narinig ng aking ama, kaya napakunot-noo siya at tinanong ang kanyang katrabaho kung ano ang ibig sabihin niya. Ngumiti lang si Tibong sa kanya at binilinan silang magpinsan na mamayang gabi ay wag na silang lumabas ng bahay. Ha? Ano? Wag tayong lalabas ng bahay? Ay, kaya nga tayo nandito dahil pupunta tayo di ba sa sayawan? Reklamo ng pinsan ng aking ama na si Pilo. Ay nako, basta huwag kayong makulit no, makinig na lang kayo sa akin. Pupunta naman tayo sa sayawan eh. Huwag lang mamayang gabi. Delikado kasing lumabas mamaya dahil kabilugan ng buwan mamaya. Sagot ni Tibong. Ano naman ang koneksyon sa bilog na buwan sa sayawan? Tanong ni Kanor. Ay naku, isa ka pang makulit eh. Basta makinig na lang kayo. Huwag nang marami pang satsat. Anya ni Tibong habang patuloy pa rin silang naglalakad sa baryo. Nang naglalakad na sila ay napapansin ng aking ama na may mga pailan-ilang tao ang masamang nakatitig sa kanila. Yung iba naman, hindi sila nilulubayan ng tingin, kaya nakaramdam ng takot ang aking ama noon, Kuya Bari. Isipin mo naman kasi, yung tipong dadayo ka sa ibang baryo tapos tititigan ka ng masama ng mga nakatira doon na animoy may malaki kang atraso sa kanila. Di ka ba naman kakabahan yan? Hoy mga unggoy, tara na, bilisan nyo nga maglakad dyan. Wika ni Tibong sa aking ama.
Hindi kasi komportable ang aking ama na may mga taong tumititig sa kanya at hindi niya rin maiwasang tingnan iyon. Sandali lang. Huwag mo silang tingnan sa mata ha. Bulong ni Tibong sa kanila. Napaisip at napatanong sa kanyang sarili ang aking ama ng mga sandaling iyon, Kuya Bari, kung anong klaseng baryo ba ang tirahan ng kanilang katrabaho. Bakit bawal tingnan sa mata ang mga taong naroroon? Samantalang kung makatitig ang mga ito, akala mo naman may malaking atraso sila sa mga tao. Napaigtad ang aking ama nang tapikin ni Tibong ang kanyang balikat. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, Kasundo. Isang pindot lang ito, Kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, Kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong Kasundo. Tol, nababasa ko ang nasa isipan mo. Tara, at sa bahay ko na lang ipapaliwanag kung anong klaseng baryong itong napasukan niyong magpinsan ha. Mabilis na naglakad silang magpinsan dahil nakaramdam na sila ng kakaiba sa mga taong naroroon. Hindi naman pusa nang huhusga sila sa mga nakatira sa baryong iyon, Kuya Bari. Kaya lang ay talagang hindi mo maiiwasang mag-isip ng kakaiba dahil na rin sa kinikilos ng mga ito. Noong makarating na sila sa bahay ni Tibong, ibang-iba ang presensyang nararamdaman nila sa loob ng bahay kaysa sa labas. Ayon kasi sa aking ama, Kuya Bari, maaliwalas at napakagaan umano ang presensyang nararamdaman nila doon sa loob ng bahay ni Tibong kaysa noong nandoon sila sa labas. Dahil tila ba may trahedyang nakaabang sa kanila kapag nandoon sila sa labas. Ipinakilala naman ni Tibong ang kanyang mga magulang. Doon napag-alaman ng aking ama na may lahi palang mga antingero at albularyo itong si Tibong. Dahil ang kanyang ama ay isang antingero at ang kanyang ina naman ay isang albularya. Pinaghanda naman sila ng pagkain kaya busog na busog talaga sila nang matapos silang kumain. Anya pa ni Pilo, sulit na sulit ang mahabang paglalakad nila dahil masasarap ang mga pagkaing inihain sa kanila ng mga magulang ni Tibong. Kinagabihan, naririnig na ng aking ama ang mga tugtugan sa bungad ng baryo na tila ba nang iingganyo ang musika na pumunta sila doon sa sayawan. Mga iho, inumin nyo ito ha. Wika ng ama ni Tibong sa aking ama at sa kanyang mga pinsan. Tinanggap naman nila ang tig-iisang basong may lamang tubig at hindi na sila nagtanong kung bakit iinumin nila iyon. Matapos nila inumin ang tig-iisang basong tubig ay may nalalasahan ang aking ama na tila kakaiba. Ayon sa kanya, Kuya Bari, hindi niya alam kung anong klaseng lasa iyon. Dahil hindi niya naman masasabing mapait iyon o mapakla o kaya ay maalat. Basta kakaiba daw ang tubig na ipinainom sa kanila. Maya-maya lang ay nagtaka ang aking ama dahil kanina lang ay halos nagkukumahog silang lumabas ng bahay upang pumunta doon sa sayawan dahil sa naririnig nilang napakagandang tugtugan. Pero bakit ngayon? Parang nakakakilabot na ang tugtugan sa sayawan na kanilang naririnig kanina. Animoy,
mga nag-iiyakang tao na at may halong umaalulong na aso. Ano pong nangyari, Tatang? Bakit tila nag-iba yata ang tunog sa sayawan? Tanong ng aking ama. Oo nga po, bakit ganyan yung tunog? Nakakatakot naman yan. Sinigundahang tanong ni Eging. Kaya nag-iba na ang tunog ng tugtog doon sa narinig nyo kanina dahil iyon sa ininom nyong tubig. May orasyon ang tubig na ibinigay ko sa inyo para hindi kayo mahipnotismo ng mga halang ang kaluluwang sumasamba sa kaliwa. Wika ng ama ni Tibong. Sinabihan pa sila noong sumilip sa bintana nang sa ganoon ay makita nila kung anong klaseng mga nilalang ang naroroon sa labas. Dagdag pang wika ng ama ni Tibong na huwag umano silang matakot dahil nilagyan niya ng isang tinatawag na sabulag ang buong bahay. Kaya kahit magpaikot-ikot pa sa kakahanap ang mga nilalang kung saan nagtungo ang mga dayong pumasok sa kanilang baryo, hindi sila nito makikita. Agad naman silang sumilip sa bintana. Noong nakasilip na sila, halos panawan na ng ulirat ang aking ama. Dahil kitang-kita niya ang mga naglalakihang asong kulay itim at mahahaba ang mga balahibong nagpabalik-balik lang sa daanan. Ang malala pa, Kuya Bari, nakikita ng aking ama ang nakakakilabot na itsura ng mga asong iyon na animoy mga halimaw dahil sa naglalakihang mga mata na kulay pulang nagbabaga. Idagdag mo pa ang mga ngiping matutulis na animoy ngipin ng tigre. Isabay mo pa ang mga nag-uunahang pumapatak na salupang malalapot na laway ng lilalang. Aswang ang mga iyan, kaya nga sinabi ko sa inyo na sa sunod na araw na tayo pumunta sa sayawan, di ba? O ngayon, nasagot ko na ang mga tanong nyo kanina. Sambit ni Tibong sa aking ama. Namangha naman ang aking ama sa pamilya ni Tibong dahil tila ba wala lang sa kanila ang mga naganap sa labas ng kanilang bahay. Para bang mga sanay na ang mga ito sa mga nangyayari. Dahil sa takot at kabang nararamdaman ng aking ama ay hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Ganoon din ang kanyang mga pinsan. Kaya kung ano-ano na lang ang kanilang napapagkwentuhan, maibsan lang ang takot sa kanilang nararamdaman. Ngunit kahit ano pa ang kanilang gawin, ay tila takot na takot sila sa kanilang mga nakikita. Kahit ang mga nilalang na ito ay hindi naman sila nakikita dahil nga sa sabulag na inilagay ng ama ni Tibong. Hindi rin sila halos nakatulog dahil naririnig nila at nakikita nila ang mga umaalulong na nilalang sa kabilang baryo lang. Inabot sila ng halos mag-aalas 5 na ng umaga bago pa lang sila nakatulog. Kinabukasan, nagbago na ang plano nila. Nagpasya nang umuwi ang aking ama at ang kanyang mga pinsan. Hindi na sila magpapalipas ulit pa ng isa pang gabi doon sa liblib na baryong iyon. Hindi na daw sila tutuloy pa doon sa inaasam-asam nilang sayawan. Magmula po noon, Kuya Bari, hindi na sila bumalik pa doon sa baryo ng kanilang katrabaho na si Tibong. Naging aral ito sa kanilang lahat
na hindi lahat ng fiesta ay masaya. Mayroon ding mga fiesta na kakaiba. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Darwin. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.